Babysitter panimula. Habang nanonood ako ng TV biglang nagpop. Babysitter panimula. Habang nanonood ako ng TV biglang nag-pop up ang cellphone ko hudyat na may nag-text sakin kaya tiningnan ko ito kung sino. Ang bruhang kaibigan ko lang pala. Ano naman ang kailangan niya sakin? Helia Brooks. Gala tayo sa mall. Alexi May Whitman. Ayaw ko muna, masakit yung ulo ko eh. Helia Brooks. Yan ka na naman sa sakit ng ulo mo. Palagi na lang. Alexi May Whitman. Sabing masakit yung ulo ko. Tapos nilalagnat ako. Helia Brooks. Sige na. Libre ko naman eh. Alexi May Whitman. Sige na nga. Hindi na pala masakit yung ulo ko. Helia Brooks. Basta libre nawawala yung sakit. Kapag hindi libre may sakit. Alexi May Whitman. Libre na yan eh. Sige na magbibihis lang ako. Kunin mo ko dito. Helia Brooks. Ano pangaba? Sige. Nag-react lang ako ng heart at pumasok sa kwarto para magbihis. Naglagay muna ako ng kunting palbo at lip tint pagkatapos ay kinuha ko yung shoulder bag ko at lumabas na sa kondo ko. Pagdating ko sa baba nakita ko na kaagad ang kaibigan ko. Nakangiti akong lumapit dito habang siya ay nakangiwing tumingin sakin. Hello my beautiful best friend, Tara na nakangiting pag-aya ako sa kaniya. Sup, beautiful mo mukha mo, basta libre ang atat mo kung walang libre may sakit ka. Inis niyang wika sakin at pumasok sa loob ng kotse, sumunod na lang ako sa kaniya. Baka mag-away kami edi hindi matuloy yung libre niya sakin, sayang naman. Hindi nagtagal nakarating na kami sa mall kaya lumabas na kami sa kotse at pumasok sa loob ng mall. Doon tayo saad ng kaibigan ko at tinuro ang direksyon kung saan may magagandang damit. Tumanggo lang ako sa kaniya kaya naglakad na kami papunta doon. Alam mo bagay to sa'yo nakangiting saad niya sakin habang pinakita ang isang dress na makikita na ang buong kaluluwa mo. Sa'yo na iyan, mukhang bagay naman sa'yo asar kong sagot sa kaniya, ngumiwi naman ito at binalik ang dress. Sabi ko nga ang pangit bulong niya habang binalik ang dress. Habang namimili ako ng dress may narinig akong iyak ng bata kaya hinanap ko ito kung saang banda iyong iyak na iyon. Sa paghahanap ko ay nakita ko ang batang lalaki na nakaupo sa sahig malapit sa mga dress kung saan pumipili ako, nilapitan ko naman ito. Ang gwapong bata naman nito. Hey baby, are you lost? Tanong ko dito at yumoko para pantayan siya. Bigla itong yamakap sakin na ikinabigla ko pero ang mas masaklap pa ay yung sinabi niya sakin. Mama, iyak na sambit niya sakin habang nakayakap ito sakin. Just ko po, wala naman akong naitandaan na may anak ako. NBSB nga ako tapos tinawag pa akong batang lalaki na mama. Baby boy where's your parents tanong ko sa kaniya. I have a dad but he's busy talking to the woman, and suddenly I found you mama galit niyang sagot sakin. Just po, gabayan niyo sana ako ayaw kong makasakit ng bata ngayon. Sabing hindi niya ako mama. Ito na lang hahanapin natin ang papa mo ham, tanging tango lang ang sagot nito kaya kinarga ko ito at naglakad kung saan ako dadalhin ng pa ako. Bahala na, si Helia just po, naiwan ko don, paktay talaga ako nito. Habang naglalakad ako at karga-karga ko yung bata hindi ko sinasadyang mabunggo ang isang lalaki. Kaya ang ending na paupo ako, pero nagpasalamat ako sa Diyos hindi nasaktan ang batang karga ko. Kaagad akong tumayo at tiningnan ang nakabungho kong lalaki pero natuod ako nang makita ko ang mukha niya. Guwapo, tapos yung suot para siyang mayaman, ay mayaman pala. Daddy kaagad akong napatingin sa bata nang tawagin niya ang lalaking daddy. Tumakbo ng bata palapit sa kaniya ng papa at niyakap niya ito kinarga ng lalaki ang bata at sinusuri. Look daddy I found mommy galit niyang saad sa lalaki at tinuro pa ako na kaagad namang sinunod iyon ng lalaki. Tumaas ang isang kilay niya habang nakatingin sakin. Haha, hindi ko po yan tinuro niyan mister. Kanina pa kasi ako tinatawag niyang mommy kinakabahan kong wika dahil kung hindi ako magsasalita paktay ako, ikaw ba naman natitigan ka ng nakakatakot na tingin. She's not your mommy, Kale malambing niyang saad sa bata na nagngangalang Kale. Ang cute ng name bagay sa kaniyang gwapong mukha. Will pareho naman sila ng ama niya na gwapo pero mag-iba nga ang ugali dahil ang papa ng bata ay nakakatakot. But she look like my mom, dada. She's mom, she's mom, she's mom,
Inis niyang sagot sa kaniya ama habang inuulit ang salitang she's mom just ko naman aw. Fine, you come here suko niya at binigay ang bata sa isang lalaki, tapos tinuro niya ako. Nagdadalawang isip akong lalapit ba ako o hindi. Are you deaf? Inis niyang tanong sakin habang ang boses niya ay nakakatakot talaga. Kaagad akong lumapit dito at yumuko. My son call you mom, I'll give a money and pretend to be a mother of my son, malamig niyang utos sakin, bigla akong tumingin sa kaniya ng masama. Ano siya hello kahit gwapo siya o mayaman at kung ano pa siya, ayaw kong maging ina ng bata no. Wala nga akong BF, asawa tapos magpe-pretend akong ina ng bata. Gago ba ito o may saltik sa utak? Sorry mister, pero dahil ko iyan tatanggapin, dahil hindi ko iyan totoong anak, kung ako pa sa iyo maghanap ka ng ibang magpe-pretend na maging ina ng anak mo inis kong sagot sa kaniya, pero tinaasan lang niya ako ng kilay. Aba itong lalaking ito akala mo kung sino, gwapo nga pero may saltik naman sa utak. Anong akala niya sakin madadala niya ko sa pera no way hindi ko mukhang pera at hindi ko iyan kailangan, magtatrabaho na lang ako kesa sa maging ina ng bata. Noah give me my son, let's see kung ayaw mo peran, utos ng kanyang tauhan, pero yung kinaulihan na sinabi niya ay hindi ko na narinig dahil biglang hangin na ang boses niya. Daddy mommy coming with US tanong ng bata sa kaniyang papa. Tumingin naman ang lalaki sa kaniyang anak at ngumiti at tumingin ulit sa akin at tumango na ikinagulat ko. Aayaw ko na, buweset na lalaking ito. Papatayin talaga ko siya, sabing ayaw ko eh, yehi. You hear that mommy you're coming with US, and we're complete family now, masayang usual niya sakin ngumiti na lang ako sa bata ng Kim. Put me down dada, I'll go first in the car I'll wait you and mommy palom ni Kale sa kaniyang papa tumango naman itong lalaki habang nakatingin sa kaniyang anak na papunta sa kotse. Hoy lalaki di ba sabi ko sa iyo na ayaw ko, ba't ba ang tigas ng ulo mo inis kung turan sa kaniya, nagkibit balikat lang ito na ikinainis ko. Will, I'll introduce myself then I'm Felix Sebastian Blackthorne and my son named Kale Dave Blackthorne pagpakilala niya sa kaniyang sarili at sa bata. Ano yun wrong turn? I'm Alexi May Whitman pagpakilala ko rin sa sarili ko tumango naman ito. So we're better go in the car, my son is waiting to US, and oh I forgot the rule mamaya na lang doon ko na lang sasabihin sa mansion saad niya sakin. Tetango sana ako nang maalala ko si Helia na iniwan ko doon sa pilian ng dress. Pwede bang puntahan ko muna ang kaibigan ko? Tanong ko sa kaniya. Imbis na sagutin ako tinawag niya ang kanyang tauhan at may kung anong binulong siya doon na ikinaalis ng lalaki. That man will tell your friend na umuwi ka na, so let's go wika niya sakin na ikinangang ako, gago babatukan talaga ako nun pag nagsinungaling ako. Bigla niya akong hinayla at naglakad papunta sa kotse. Pagdating namin doon ay nakita ko si Kale na mahimbing natutulog. Mukhang hinintay niya kaming dalawa ng papa niya. Pero nakatulog siya. Go inside utos niya sakin na ikinasunod ko dito. Sumunod naman siya sakin. Nasa gitna namin si Kale na mahimbing paring natutulog. Mister, hindi ko kaagad natapos yung sasabihin ko nang magsalita ito. Can you please stop me calling mister? Just call me by my name inis niyang saad sakin. And stop talking. Can you, dagdag pa nito na ikinatango ko na lang. Nakakatakot talaga siya, para akong nasa horror movie. Nanahimik na lang ako kesa pagagalitin ako ng taong yelo.